Third person POV. Pagkaalis ni Zephyr sa silid, biglang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Ariana. Pinahid niya ito sa magkabilang pisngi. Pilit na pinapakalmang sarili, ngunit ramdam niyang hapdi sa puso. Masakit. Masakit na hindi siya pinapaniwalaan ni Zephyr. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig niya. Napayuko siya. Mahigpit na niyakap ang sarili. Parang nag-iisa siya sa mundo. Parang wala siyang kakampi. Maya-may marahang bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Yaya Felicidad. Dalang isang tray ng pagkain. Mainit-init na sabaw, kanin at konting prutas. "Iha, kumain ka na muna." Malumanay na wika ni Yaya Felicidad. Nilapag ang tray sa gilid ng kama. Wala pa ring imik si Ariana. Mahina ang katawan, mahina rin ang loob. Hindi siya makatingin kay Yaya Felicidad. Pinahid na lang muli ang mga luha sa kanyang pisngi. Lumapit si Yaya Felicidad. Naupo sa gilid ng kama. Hinawakan ng kamay ng dalaga. "Iha, naintindihan kong pinagdaraanan mo. Mahina ngunit puno ng lambing ang tinig ng matanda. Masakit, lalo na't hindi ka paniniwalaan ng taong mahal mo. Pero ngayon kailangan mo munang magpalakas. Hindi mo kayang harapin lahat ng problema kung ikaw mismo'y mahina." Dahil sa mga salitang yun, parang mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Ariana. Napahikbi siya. Napaakap siya kay Yaya Felicidad. Humagulhol. "Yaya, mahal ko siya. Hindi ko siya niloko. Bakit? Bakit ganito?" Paulit-ulit na tanong ni Ariana sa pagitan ng mga hikbi. Hinaplos ni Yaya Felicidad ang buhok niya, pinapatahan. "Alam ko, Iha. Alam ko. At darating ang panahon, malalaman din ng lahat ang totoo. Hindi mo kailangang magmadali. Sa ngayon, isipin mo munang anak mo. Magpalakas ka para sa kanya, saka na natin harapin ulit ang mundo. Kapag malakas ka na." Marahang kumalas si Ariana sa yakap at tumango. Pinilit niyang ngumiti kahit na puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata. "Salamat po, Yaya." Mahinang wika niya. "Sige na, kumain ka na. Ako nang bahala sa'yo." Ngumiti si Yaya Felicidad at inayos ang tray sa harap ni Ariana. Habang unti-unting sinusubo ni Ariana ang pagkain, sa loob-loob niya'y pinipilit niyang buuin muli ang kanyang lakas. Para sa anak niya, para sa sarili niya. At oo, para sa pagmamahal na gusto pa rin niyang ipaglaban. Matapos kumain ni Ariana, inihanda ni Yaya Felicidad ang kanyang silid. Maingat itong pinainom si Ariana ng vitamins na nireseta ng doktor, pampalakas ng katawan. At para rin sa kalusugang dinadala niyang sanggol. "Magpahinga ka na, Iha." Malumani na wika ni Yaya Felicidad habang tinatakpan ng manipis na kumot si Ariana. "Mahalagang sapat na tulog sa'yo. At sa baby." Bahagyang tumango si Ariana. Ramdam ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata. Wala pang ilang minuto, tuluyan na siyang dinalaw ng antok. Mahinhing paghinga lamang ang maririnig mula sa kanya. Tila isang batang payapang natutulog. Ilang sandali pa, tahimik na bumukas ang pinto ng silid. Maingat na pumasok si Zephyr ng malamlam na ilaw mula sa lampshade ang nagsilbing gabay niya. Huminto siya sa paanan ng kama ng masilayan ang natutulog na si Ariana. Saglit siyang napatigil. Pinagmasdan ng payapang mukha ng babae. May bahagyang kirot sa dibdib niya habang minamasdan nito. Ang kanyang dating matigas na paninindigan na manatiling malamig at malayo kay Ariana ay tila unti-unting natutunaw sa bawat pagdaan ng araw. Lumapit siya ng marahan. Napansin niya may bahid ng pagod sa mukha ni Ariana. Ngunit naroon din ang kakaibang ningning marahil dahil sa buhay na kanyang dinadala. Inabot ni Zephyr ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa pisngi ni Ariana. Maingat niya itong isinuksok sa likod ng tenga nito. "Magpahinga ka lang." Mahinang bulong ni Zephyr, halos isang aninong boses sa katahimikan ng gabi. "Aalagaan ko kayo." Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang epekto ng babaeng ito sa kanya. Dati isa lamang ito sa mga napilitang pumirma ng kontrata. Ngayon ay tila unti-unting binabasag ang matibay niyang pader. Sandali pa siyang nanatili sa tabi ng kama bago bumuntong hininga at lumabas ng silid. Dahan-dahang sinara ang pinto upang hindi magising si Ariana. Ngunit sa loob-loob ni Zephyr, alam niyang isang bagay ang unti-unting nagbabago sa kanya at hindi niya nakayang baliwalain pa ito. Zephyr's POV.
Bumaba ako ng hagdanan, mabigat ang bawat hakbang. Ang lamig ng silid kanina ay kabaliktaran ng init na nararamdaman ko ngayon sa dibdib. Pagliko ko sa sala, agad kong nakita si Mommy. Si Senyor Esmeralda, nakaupo ito sa paborito niyang upuan. Ang isang kilay ay mataas, baka sanggalit sa buong muka. Hindi niya na kailangan magsalita pa. Kita ko na kaagad kung anong ibig sabihin ng anyo niya. "Anong ginagawa mo, Zephyr?" Malamig na tanong niya. "Bakit mo pa tinutulungan ng babaeng yon?" Pigil kong sarili kong mapikon. Gusto ko mang sumagot ng pabalang, pilit kong kinontrol ang tono ko. Alam ko ang ugali ni Mommy, isang maling salita lang, lalo lang itong sasabog. "Siyang ina ng magiging anak ko, Mommy," mariin kong sagot. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Nakita ko mas lalong tumalim ang mga mata ni Mommy. Kulang pa ba ang ginawa kong pagpapahirap sa kanya? Bakit mo siya pinapapasok dito sa mansyon? Gayong sinabi ko nang bawal siya dito. Napakuyom ang kamao ko. Sa totoo lang, gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala kay Mommy na siya rin naman ang dahilan kung bakit nagiging mas mahirap ang lahat para kay Ariana. Pero bago ko pa nagawang buksan ang bibig ko, nagsalita na ulit si Mommy. Hindi ko siya gusto, Zephyr. At lalo ng bastardong batang dinadala niya. Madiin niyang sabi. Parang pinandidirihan ang idea na magiging apo niya. Anak yan ni Alex. At kitang-kita ng lahat ng tao sa event kung paano niya ipinakilalang nobya niya. Isang malaking kahihiyan. Napatingin ako sa paligid. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Alam ko ang totoo. Alam kong palabas lang ang lahat ng iyon. Isang laro ng imahe. Isang pakitang tao. Pero hindi ko rin maikakaila. May mali din ako. Noong gabing yun sa event, pinayagan kong sarili kong madala sa sitwasyon. Tinanggap ko na sumama si Noemi sa akin sa event kahit na alam kong mali at mas lalo kong pinahirapan si Ariana dahil doon. Ngayon, heto kami, gulong-gulo. Pinakagat ko ang labi ko, pilit na nilulunukan lahat ng gustong sumabog mula sa dibdib ko. Mommy, mariin ang boses ko. Alam kong hindi mo siya gusto, pero kung iniisip mo mawawala siya sa buhay ko, unang anak ko, nagkakamali ka. Nag-aapoy ang mga mata ni Mommy. Kung pipiliin mo siya, lalong hindi mo ko kakampihan. Tandaan mo yan. Naglakad siya palayo, iniwan ako nakatayo sa gitna ng sala na parang tinamaan ng unos. Naramdaman kong matinding bigat sa dibdib ko. Alam ko mula sa gabing yon sa event, sa bawat hakbang na ginagawa ko ngayon, wala nang balikan ang lahat. May mali ako noon, pero ngayon, gagawin ko ang tama at kahit na buong mundo pang bumangga sa desisyon ko, hindi ko siya iiwan. Kakasara pa lang ng pinto nang biglang bumukas muli ang pintuan ng sala. Isang guard ang pumasok, may kasamang lalaking nakaitim na coat at may dalang folder. Napalingon si Mommy, kita sa mukha niyang pagdududa. Ako naman, bahagyang ngumiti. Saktong timing mo, John. Sir, nandito na po si John, sabi ng guard. Tumango ako. Salamat, iwan mo na muna kami. Paglabas ng guard, humarap ako kay John Santiago, ang investigador ni itutusan ko para siya sa atin ang mga kahina-hinalang nangyari nitong mga nakaraang linggo. Nagbigay galang si John sa binuksan ng hawak na folder. Sir Zephyr, kompleto na pong impormasyon. Napatingin si Mommy, nanatiling tahimik pero halatang nababahala. Simulan mo. Malamig kong utos. Nag-ayos ng lalamunan si John bago nagsimulang magsalita. Ang pagtanggal po kay Miss Ariana sa trabaho sa apartment ay hindi aksidenteng desisyon ng management. May direktang utos na nagmula sa isang kilalang tao na may malaking impluensya sa kumpanya. Tumitig si John kay Mommy. At base sa mga natuklasan namin, si Senyora Esmeralda po mismo nagpatanggal kay Miss Ariana sa trabaho. Napapikit ako, nagpipigil ng galit. Nakita kong bahagyang pag-angat ng baba ni Mommy. Itinatanggi rin na hindi umimik, hindi pa tapos si John. At may isa pa pong natuklasan, kaya rin po pala hindi na makontak ni Miss Ariana at vice versa. May naglagay ng interference line, in short, kinakpong communication line ninyong dalawa. Pinutol ang signal sa pagitan ng mga tawag at mensahe. Napakuyom ang mga kamao ko. Shit! Kaya pala ilang linggo na ako nagtataka kung bakit hindi ko siya matawagan kahit na ilang beses ko siyang sinubukan. At sino nagutos niyan? Tanong kong na mariin ang boses. Nagbukas ng bagong dokumento si John.
Base sa system logs, ang mga tao po ni Senyor Esmeralda nag-setup ng interference. Napasinghap ako, halos mawala ng kontrol sa sarili. Pero bago pa ako muling makapagsalita, may isa pang sinabi si John, parang pinakuling patak sa baso. At isa pa po sir, sa ngayon tumira po sina Miss Ariana at Miss Beth sa mansyon ni Don Raul. Napakunot ang noo ko. Don Raul? Tumango si John. Siya po ang lolo ni Alex. Sa loob ng mansyon nila Don Raul sila pinatuloy matapos mapaalis sa apartment. Parang may sumabog na bomba sa utak ko. Hindi ko alam kung alin ang uunahin, ang galit ko kay Mommy, ang pag-aalala ko kina Ariana at Beth o ang pag-iisip kong anong planong ginagawa ngayon ng mga taong yun. Napalingon ako kay Mommy, tahimik lang siya, nakataas ang baba para nagsasabing wala kang magagawa. Pero hindi ko mapipigilan ang sarili. Ikaw, lahat ng to, ikaw ang may pakana. Matigas kong sinabi, tumatay mo namang ugat sa leeg ko. Bahagyang ngumiti si Mommy, malamig at mapanlin lang. Ginagawa ko lang ang tama anak. Hindi ko dapat madiktahan ng babaeng yun. At ng bastardong batang yun. Hindi ko na napigilan. Tama ang paghihiwalayin kami ni Ariana ang pagbura ng communication line namin. Yun bang tinatawag mong tama? Hindi siya sumagot. Umikot ang mundo ko sa galit. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung gaano kalalim ang ginawa ng sarili kong ina. Tumayo ako. Hindi pa tapos. At sa loob-loob ko, may isang bagay akong pinanindigan sa sarili ko. Hindi ko hahayaang ganito lang ito matatapos. Third person's POV. Maagang pumasok si Zephyr sa opisina ng kanyang kumpanya kinabukasan. Sa kabila ng kakulangan sa tulog, pinilit niyang ituon ng pansin sa mga papeles at problema sa negosyo. Ngunit sa totoo lang, wala doon ang isip niya. Nasa mansyon kasama ni Ariana at nang hindi pa isinisilang niyang anak. Tahimik ang paligid, tanging tikatik ng keyboard at tunog ng aircon ang maririnig sa silid hanggang sa biglang bumukas ang pinto nang walang paalam. Napalingon si Zephyr, agad na tumayo ang kilay niya. Si Noemi. Nakatayo to sa harap ng pinto na para bang may sariling pagmamay-ari sa espasyo. What are you doing here? Malamig at matigas ang tono ni Zephyr. Hindi man lang nagtago ng inis sa boses. Ngumisi si Noemi, may bahid na mapaghamong kumpiyansa. Baka nakakalimutan mong may karapatan pa rin ako, sagot niya. Asawa mo pa rin ako, Zephyr. Pilyong natawa si Zephyr, umiling ito at mariing nagsalita. Asawa kita. Sa kasunduan lang, Noemi. At kung may natitirang respeto ka man sa sarili mo, sana maalala mong hindi mo kailanman ginampanan ng tungkulin mo. Napatingin si Noemi, kunot noo. Anong ibig mo sabihin? Tumayo si Zephyr mula sa kinuupuan. Mabagal ang kilos niya, ngunit matalim ang mga mata. Hindi mo siya itinuring na anak. Si Emmanuel, iniwan mo siyang nag-iisa. Pinabayaan. Ginawa mong laruan ng damdamin ng isang inosenteng bata. Zephyr, mahinang tugon ni Noemi ngunit hindi siya pinatapos. Your contract is over. Mariing sad ni Zephyr. Hindi ko na kailangan tisin pang presensya mong nagpapanggap lang. Nagulat si Noemi. Napaatas siya ng bahagya pero hindi siya papayag. Hindi mo ako pwedeng basta-bastang paalisin. Ganti niya. Anong gusto mo? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng iskandalo? Ngunit tumawa lang muli si Zephyr. Ngunit ngayon ang tawa niya ay may banta. Hindi ako natatakot sa tulad mong may halaga lang kapag may hawak na cheque, Noemi. So here's the deal. Saglit siyang lumapit at mas lalong naging malamig ang tinig. 10 milyon. Kukunin mo yun at lalayas ka sa buhay ko. Sa buhay ni Emmanuel. O aalis kang walang kahit na isang kusing at ipapakulong ko pa kayong dalawa ng lalaki mong kinakasama. Napasinghap si Noemi. Wala kang ebidensya, mariing sagot niya. Mukha ba ako nagbibiro? Sagot ni Zephyr sa kanislide sa mesang envelope na may mga dokumento at larawan. Lahat ng kilos mo, ng panluloko mo, ng pera ng kumpanya kong inabuso mo, lahat naka-record. Hindi nakapagsalita si Noemi. Nanginginig ang kamay niya habang titig na titig sa envelope. Unti-unti siyang napaupo sa silya sa harap ng mesa ni Zephyr. Zephyr, paus niya sabi. I'm sorry. Alam kong hindi ko kayang baguhin ang nakaraan pero
Pero sana bigyan mo naman ako ng pagkakataong makabawi. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Tahimik si Zephyr. Tinititigan niya si Noemi, ang babaeng minsan ay pinagkatiwalaan niya. Ngunit sinayang ang lahat. Masyado ka ng huli, Noemi. Malamig niyang tugon. At ang pagkakamaling nagawa mo sa anak ko, hindi yun mababayaran ng kahit na ilan. I'm sorry. Tumayo siya, formal ang tindig at tinurong pinto. Umalis ka na at sana wag mo nang subukang bumalik. Tahimik si Noemi. Tumayo rin siya pero bago lumabas, saglit siyang lumingon, may luha sa mata. Zephyr, minahal din kita kahit na papaano. Hindi na sumagot si Zephyr. Tahimik lang siyang nakatayo, ngunit sa loob niya parang tinanggalan ng tinik ang puso niya. Sa wakas, tapos ng ilusyon. At ang dating pagkakamali ay tuluyan niya nang isinara. Get out! Sigaw ni Zephyr, malakas at maring utos habang tinuturo ang pinto. Parang dagling na puto lang hininga ni Noemi. Napaatras siya, nanlalambot. Nanginginig ang mga kamay habang pinipigil ang pag-iyak, pero hindi niya na napigilan pang bumagsak ang luha niya. Tuloy-tuloy na parang ulan sa tag-ulan. Napakagat siya sa labi at sa huling sandali bago tuluyang lumabas ng opisina, ay lumingon siya kay Zephyr. Namumugto ang mga mata. Zephyr, mahina niyang tawag. Pwede ko ba siyang makita? Garalgal na boses niya. Halos pabulong. Kahit ngayon lang, kahit sa huling sandali, gusto ko lang siyang mayakap. Gusto ko lang maramdaman ulit na anak ko siya. Tahimik si Zephyr, nanatili siyang nakatayo sa likod ng mesa. Tikom ang labi, ngunit baka sa mukha niya ang bahagyang pagkagulat. Alam na ba niya? Tanong ni Noemi, halos wala ng boses. Alam na ba ni Emmanuel na hindi ako ang tunay niyang ina? Saglit na tumigil ang mundo, may hinahon ngunit mariing tumango si Zephyr. Alam na niya, Noemi, matagal na, sagot niya. Sinabi ko sa kanya nang may tamang panahon. Nang may sapat na lakas ang puso niya para tanggapin ang totoo. Napakapit si Noemi sa gilid ng pinto, halos matumba siya sa sakit na narinig. Ngunit mas lalong piniga ang puso niya sa sumunod na sinabi ni Zephyr. Pero kahit na alam niya na hindi ikaw ang tunay niyang ina, hindi niya magawang hindi ka tawaging mommy. Napasinghot si Noemi, napaluhod siya sa mismong harapan ng pintuan. Emmanuel, bulong niya. Kahit na sandali lang, Zephyr, hayaan mo lang ako makita siya. Hindi ko na siya kukunin. Hindi ko siya lalapitang muli kung ayaw mo. Gusto ko lang na maramdaman na kahit minsan, minahal niya ako. Kahit na peki ako. Tahimik si Zephyr, tila naglalaban sa loob niyang galit at awa. Ngunit kahit na papano, ramdam niya. Gaano man kadilim ang mga pagkakamali ni Noemi, si Emmanuel mismong patunay na kahit papano, may bahagi ng kabutihang naibigay sa batang babaeng nasa harapan niya ngayon. At si Emmanuel, minahal pa rin si Noemi. Hindi siya kaagad sumagot, pero sa likod ng malamig na titig ni Zephyr, may bahagyang luwag sa ekspresyon niya. Lumingon siya sa orasan sa dingding. Isang beses lang, Noemi. Aniya, mahihina, ngunit matalim. Walang paghingi ng tawad, isang yakap lang at aalis ka na. Muling tumulong luha ni Noemi pero ngayon may kasamang pasasalamat. Tumango siya, mabilis, habang pinupunasan ng luha niya. Salamat Zephyr. Tahimik na nakatayo si Noemi sa tapat ni Emmanuel, halos hindi siya makagalaw habang pinagmamasdan ng batang ilang taon niyang pinaniwala ang anak niya. Si Emmanuel naman, bagamat bata pa, ay tila mas naintindihan na ngayon ang bigat na nangyayari. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit wala ni katiting na galit. Dahan-dahang lumapit si Noemi. Pwede ba kitang iyakapin? Tanong niya, halos paanas. Hindi sumagot si Emmanuel, tumango lang ito tagad na lumapit sa kanya. Agad siyang niyakap ni Noemi. Mahigpit, puno ng pangungulil at paghingi ng tawad. Parang yun ang huling yakap na magbibigay saysay sa lahat ng taon ng pagpapanggap, pagkukulang at tahimik na pagmamahal. Mag-iingat ka palagi ha, sabi ni Emmanuel, mahinahon ngunit buong buo ang boses. Kahit hindi ikaw ang tunay kong mommy, hindi ko makakalimutan na ikaw ang nagpalaki sa akin. Doon, tuluyang naiyak si Noemi, nanginginig ang buong katawan niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Salamat Emmanuel, salamat sa pagbibigay mo ng kahulugan sa buhay ko. Kahit na panandalian lang, bulong niya.
At habang papalayo na siya, pilit pinupunasan ng luha, ay siya namang pagbaba ni Ariana sa hagdanan. Napatigil si Noemi, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Ariana nakasuot ng simpleng duster, magulo pang buhok, tila bagong gising ngunit litaw sa kanyang muka ang gulat at pagtataka. Napatigil siya sa ikalawang baitang ng hagdan, hawak pang balustre. Kita niyang galing si Noemi sa direksyon ni Emmanuel. Nakita niya kung paano to niyakap ng bata at kung paano yun ibinalik ni Noemi nang may buong damdamin. Tahimik si Ariana. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o babalik sa itaas. Pero isa lang ang malinaw, may naramdaman siyang kurot sa dibdib. Hindi selos pero may halong pag-aalala at pagkalito. Sino si Noemi? Anong papel nito kay Emmanuel? At bakit gano'n na lang ang tingin nito kay Zephyr kanina habang papaalis? Muling lumingon si Noemi sa kanya sa imikling saglit. Nagkatingin na sila, isang sulyap na puno ng hindi masabing lihim, isang pag-uusap ng mga mata. Tumalikod na si Noemi. Tahimik na siyang lumabas sa mansyon. Walang ibang bitbit kung hindi alaala ng batang mahal niya at ang bigat ng mga pagkakamaling hindi na maibabalik. Well, mapanuyang sabi ni Senyora Esmeralda habang pababa rin siya mula sa hagdan. Malamig ang boses, matalim ang titig at bawat hakbang niya ay tila ba sinasadyang pabigatin ng hangin sa paligid. Napalingon si Ariana sa kanya, bahagyang napaurong habang hawak pa rin ang balustre. Ang ganda naman ng timing mo, Ariana, dagdag pa nito habang nakakunot ang noo at nakataas ang isang kilay. Tamang-tama, kasi ikaw nang susunod na aalis. Napatigil si Ariana, napakapit siya sa tiyan niya. Tila instinct na protektahan ng anak sa sinapupunan mula sa anumang masakit na salita. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Alam niyang hindi siya welcome sa mansyong ito, pero iba ng lantarang pagpapaalis na ito ni Senyora. Mama, mahigpit ang boses ni Zephyr na bumaba mula sa hagdan mula sa kabilang dulo. Galit ang bawat hakbang. Wala kang karapatang paalisin si Ariana. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Galit? Hindi to basta galit, Zephyr, sagot ni Senyora Esmeralda habang nakaharap na ngayon sa anak. Ayoko sa babaeng yan. At kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Hindi lang dahil bastardang anak niya, kundi dahil wala siyang karapatan na tumira dito. Sa mansyon na itinayo ng pamilya natin. Lalong napatigil si Ariana, tinapik siya ni Yaya Felicidad sa likuran, pahiwatig na wag na lang magsasalita. Ngunit may bumubukal na sa dibdib ni Ariana, hindi galit kundi pagkapahiya, pangungulila at pagtatanggol sa sarili at sa batang dinadala niya. Senyo, don't. Singit ni Zephyr, lumapit si ina, tumitigto ng diretso sa mga mata. Mama, kung may mali man noon, ako ang may kasalanan. Hindi si Ariana at lalo nang hindi ang batang dinadala niya. Zephyr, huwag mo sabihin na maniniwala kang sa'yo ang batang yan. Oo, ako ang ama mama. At kung may dapat umalis sa pamilyang ito, ikaw yun, hindi si Ariana. Halos pumutok ang ugat sa sentido ni Zephyr habang sinusubukang kontrolin ang galit. Hindi mo ba alam ng lahat ng ginawa mo? Ikaw ang dahilan kung bakit siya pinatalsik sa trabaho. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami nakikita at nagkakausap ng maayos. You sabotage everything and you dare call yourself a mother? Isang sampal na walang kamay ang tumama kay Senyora Esmeralda. Nabitawan niyang hawak ng abaniko at tumigpit ang panga niya. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Para sa apelidong Madrigal. Dahil kung hindi ko pinoprotektahan ang pangalan ng pamilya natin, sino pa? Hindi mo kami pinoprotektahan, Mama. Sinasakal mo kami. Napahinga ng malalim si Zephyr. Lumingon siya kay Ariana na ngayon ay tahimik na lang na pinagmamasdan ng alitan ng mag-ina. Kita sa mukha ni Ariana ang pagkalito, takot at sakit pero nanatili siyang matatag. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, Mama, anang Zephyr, mas malamig ng tono. Ako mismo magpapalaya sa'yo sa mansyong ito. At sigurado ako na mas maraming papanik sa akin kaysa sa'yo. Nanahimik si Senyora Esmeralda. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang pag-aalinlangan. Pero sa halip na umatras, tinalikuran niyang mga ito at tumingala ng may pagmamataas.